Hello, Libra Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong May, Pera and Career. So alamin po natin naghihintay sa inyo sa larangan ng kaperahan, trabaho, projects, negosyo at inyong kaching-kaching. Okay? So, Libra, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan at sa dulo po atin po yung sasagutin. Okay? Let's start. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mga sagot na dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards, you have, nice. Siya nga pala mga mahal kong Libra, maraming salamat po ha sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Salamat po sa mga nagsusubscribe, hello po, at saka sa mga nagsha-share ng ating mga readings, malaking tulong po yan sa akin. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Pentacles. This time around, Libra, alam ko humihiling ka lang ng patas. Humihiling ka lang na kung ano yung ibibigay ko, sana bumalik din sa akin ng patas. Kung ano yung nilaan ko, kung ano yung in-effort ko, I deserve to get what I deserve to receive. 'Di ba? So parang sabi dito, ituloy mo lang yung pagbibigay mo ng karampatang effort sa mga bagay na gusto mong makuha. Okay? I don't know why. This will be the month kung saan mare-receive mo daw yung pinakahinihintay mo. Example, you're waiting for the payment. You're waiting for that loan. You're waiting for that confirmation. You're waiting for the decision. O naghihintay ka ng go signal. O naghihintay ka ng bayad na pinautang mo dati, no? So this is the month of receiving. Buwan ito ng pagtanggap ng mga regalo or mga resulta na talaga namang deserve mong makuha. Congratulations. Okay? So, in your core energy, meron kang the Nine of Wands. Si Nine of Wands, sinasabi dito, Libra, na do not give up. Do not give up on something na nakapag-invest ka na ng sobrang laking effort. Okay? Binuhos mo na ang lahat dyan, ginawa mo na ang makakaya mo, ngayon ka pa ba bibitaw? Di ba syempre hindi. Malapit mo nang makuha yung bunga nito. So pa-ending na yan, pa-ending na yung pinaghihirapan na yan. Kaya kumapit ka, huwag malingat, huwag ma-distract, keep your eyes on the prize, keep your eyes on the target. Narinig ko rin dito na mag-reflect ka sa nakaraan. Ano ba yung mga naibigay mo na? Ano ba yung naibuhos mo na dito? Nang sa ganun nakita mo, ay, marami na ako naibigay, marami na ako nailaan dyan, kaya kakapitan ko siya hanggang sa makamit ko. You will feel this. You will feel that malapit ka na makuha kung ano man tong pinagpapaguran mo. Okay? Meron din po sa inyo, ramdam ko na parang balak magpaayos ng bahay or magpaayos ng property. Halimbawa, babaguhin yung bubong or aayusin yung bakod. And naghihintay ka ng kapital or pondo para magawa yan. So, wag ka mag-alala, it will come to you. For some naman dyan, narinig ko yung word na hindi ako mag-quit, kaya ko to. Kumbaga hawak mo ang beat ngayon, okay? Hawak na hawak mo yan, kayang-kaya mo yan. You will reach the end of this problem or struggle, okay? Nine of Wands, the Eight of Pentacles. Yes, here, sabi dito, your hard work will pay off. Yung pagpupuyat, yung pagkasakripisyo ng oras, yung paghindi sa mga bagay-bagay para lang gawin ito, nako, lahat ng tiniis mo dyan at pinagpaguran mo, merong patutunguhan. This is 8 to 9. Ibig sabihin, malapit ka nang maitawid, malapit ka nang talagang makalasap ng pagdulo nito. Kaya, ngayon pa ba tayo hihinto kung marami ka nang nailaban dyan? Okay? Syempre hindi, di ba? So, pinapayuhan ka rin dito na pagtiyagaan daw yung trabaho mo ngayon. I don't know why. Meron kang inaasikaso ngayon at ang hirap-hirap na
Noon, willing na willing ka to work for that at napakataas ng energy mo. Pero ngayon parang kada araw, parang ano ba yan, ang hirap, nakapagod, ano ba yan, ang dami kong gagawin. Mas namamayani yung mga hirap kaysa doon sa sabik, di ba? Sabi dito, huwag kang papadala sa mga pagod na yan. Pag napagod, matulog, magpahinga, mag-recharge. Pero do not lose your sight pagdating sa mga bagay na ito kasi kayang-kaya mo tong ipanalo. Okay? So, mga mahal kong Libra, ano ba yung mga pera goals mo this time? At ano rin ba yung mga career wishes mo? I-comment mo yan sa ating comment section. Be specific, okay? Nang sa ganon talagang dumating para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Swords. Alam mo, sabi dito, minamaliit mo ang sarili mo. You have 8 here telling you of power. Angel number yan ng abundance, power, infinity, no? So meron ka magagawa para lumaya dito sa mga pinagkakakulungan mo na self-limiting thoughts. Minsan, ikaw mismo ang nag-sabotage sa iyong sarili. Minamaliit mo ang sarili mo, sinasabihan mo na hindi ko ata kaya, minamaliit mo yung abilidad mo, tapos puro nega yung sinasabi mo sa iyong sarili, kaya lalo kang nai-stuck. Sabi dito, kumawala ka dyan. May magagawa ka, may maaabot ka, kayang-kaya mo. So do not downplay what you can do. Okay? Eight of Swords rather, you have the Seven of Wands. Yes, ipaglaban mo yung alam mong kaya mong ipaglaban. Huwag kang papa-intimidate or huwag kang susuko na lang porque maraming obstacle or may mga taong humaharang sa'yo. The fact na nandyan ka, nakatayo, kahit solo ka lang, kahit ikaw lang naniniwala, pero kung alam mong dapat ko tong ipaglaban, ipaglalaban mo. Defend what you will do. Defend your position. Defend your post. Fight, 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 fight para sa iyong sarili. Kasi walang ibang taong lalaban para sa iyo kundi sarili mo. Okay? So, while we're talking, baguhin mo yung mindset mo na yan. Babangon ako, tatayo ako, ipaglalaban ko to. No? Hindi ako mapanghihinaan porque merong mga dikta sa paligid or merong nanlalait sa paligid. Keber ako dyan, deadma ako dyan. I will fight para makalaya na ako sa kinakalugmukan ko ngayon. Ipangako mo yan and you will see na kayang-kaya mo tong lagpasan. Okay? So, mga Libra, ano pong ginagawa nyo today while watching this video? Ikaw ba'y naglilinis ng bahay or kumakain or ready nang matulog? Comment down below para malaman natin kung paano nyo ba kinoconsume ang ating mga readings every time. In the area of what you need, meron kang the Two of Wands. Ang kailangan mo ngayon, malinaw na plano para sa mga bago mong gagawin. Alam ko may hinihintay kang dumating na ma-receive. Pero sabi dito, kapag dumating yan, ano na ang plano mo? No? Kapag na-receive mo na yung reward, pera, or confirmation, or go signal, what is your next plan of action? Hindi pwedeng bara-bara na lang o kung ano lang maisip, di ba? Kasi baka mamaya, dyan pa magkanda buhol-buhol ang landas mo. So ngayon, pinapayuhan ka, kung ano yung gagawin mo, kailangan crystal clear sa'yo yung plano. Hindi pwedeng, yan na yun. Okay na yan. Sabi niya, okay daw, yan na yun. No. Kailangan ikaw mismo, you are ready to investigate, you are ready to sit down and talagang isipin, ilatag kung anong gagawin kong step by step sa planong ito. Narinig ko dito, meron taong tutulong sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-worry masyado because there's this someone in your life that will assist you para ituloy ang planong yan. Ang maganda dito, ready ka na. Ready ka for something new, ready ka for elevation, ready ka to grow. Ready ka na suungin yung mga bagong pintuan or bagong journey. Pero bago tayo tumulay doon at humakbang, plano muna. At yung plano dapat daw practical, dapat daw doable, dapat daw kayang-kaya mo. Kasi kung hindi kaya, ibig sabihin, hindi yan practical. Kung hindi kaya ng budget, ibig sabihin, hindi rin practical. Diba? So, mag-isip ka ng praktikalidad sa mga plano mo. Two of Wands,
the Seven of Pentacles. Here, sabi ng yung spirit guides, kung ano man tong mga planong ito, dapat committed ka hanggang sa magbunga siya. Narinig ko, hindi to instant. Hindi to mabilisang makukuha or mabilisang magaganap. Ang kailangan dito, pagtiyagaan. No? Kung ano yung nai-envision mo na bunga sa mga planong ito, dapat kapitan mo yan. At dapat konektado yung plano sa bunga. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, you are planning na makapunta sa Canada, pero ina-applyan mo na agency ay agency na nagdadala lamang sa Middle East. 'Di ba? So mali yung plano, hindi konektado dun sa bunga. So doon ka pupunta sa mga agency na nagdadala ng mga employees sa Canada or sa North America, 'di ba? So kailangan swak ang plano sa mga bungang ito para maganap, para mangyari, para ma-harvest mo, no? Sa panahon to, para huwag magmamadali. Huwag raratratin yung plano. Kasi kailangan mas pulido yan para pulido din yung outcome na inaasahan mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Cups. Sabi dito, your full attention sa isang bagay ang makakatulong sa'yo para ipanalo ito. Alam ko parang sukong-suko ka na eh. Gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang atrasan, gusto mo nang matapos to, gusto mo nang magpahinga, gusto mo nang matanggal yung stress. Pero you don't know when will this end. 'Di ba? Pero sabi dito, continue focusing, continue believing na kung ano man 'tong pinaghihirapan ko, magbubunga din siya the way I envisioned it. Example, meron ka nilalakad na dokumento, pabalik-balik ka na, marami daw kulang, marami dapat ipaserox, maraming dapat pilahan, pagod ka na, sabi mo, ayoko na. Ang gastos-gastos, ang hirap-hirap, ang daming red tape, ang daming mga fixer, hindi mo na alam kung ano dapat kong gawin, pero hindi ka susuko sa kabila ng hirap na yan. You're keeping your eyes on the prize and you're telling yourself na, sayang to eh. Maganda itong pupuntahan ko eh. Kaya kung dokumento lang din naman, ang dapat kong pagsumikapan, tatrabahuhin ko na. I will work hard for this because I'm eyeing for the prize. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa cup at ini-imagine niya, sana magkaisda. Akin to, magkakaisda dyan. Kahit hindi siya sumalok doon sa tubig, lalabas sa cup niya yung isda. So parang ganon ka rin. If you believe na kaya mo siyang makuha, hindi ka bibitaw, paghihirapan mo para lumabas siya. Okay? Page of Cups, the Wheel of Fortune. Tapos na. Ending na to. No? So, wheels are turning into your favor. Kapag nanalig ka, naniwala ka, at talagang binuhos mo ang buong puso mo dyan, na makukuha ko to, akin to, iikot to pabor sa'yo. Maramdaman mo na gumagaan yung sitwasyon, bumibilis yung ruta, yung dating obstacle wala na, yung communication biglang dumadali, yung mga pag-andar mo, unti-unti mo napapansin parang umu-okay, gumaganda na yung momentum, naramdaman mo na palapit ka na ng palapit sa gusto mong mangyari. If you really believe, walang distraction, walang temptasyon, walang pagkaligaw, talagang nakatingin ka lang dito, iikot yan pabor sa'yo. Napakaswerte mo. Things are getting better. Things are getting clearer, brighter, and in favor of you. Congratulations. In your near future, meron kang the Queen of Pentacles. In the near future, ayan ka, nakaupo. Inaalagaan mo yung bunga o resulta o reward na natanggap mo this time. Nakaupo ka dyan, sabi mo, babantayan ko to, aasikasuhin ko to, papalaguin ko to, hindi ko to papabayaan, hindi ko to bibitawan. You are taking care of this blessing na parang baby. Halimbawa, meron kang bagong negosyo. Sabi mo, hands-on ako doon, araw-araw nandoon ako, kakausapin ko yung mga customer, babantayan ko yung mga empleyado ko, I will do everything para lumago ito the way I envision it. O kaya, trabaho ito. Talagang pag sinabi ni boss na, oy, Libra, dito ka ng 7 a.m., nandun ka kaagad. Libra, tong dokumentong to may deadline. Bago pa mag-deadline, tapos mo na. No? It's all about you getting so productive. So productive, kaya yung blessing mo overflowing. Yung biyaya sa'yo at yung resources mo nagkitriple
or dumodoble para sa'yo. Kumbaga, yung iyong kaperahan secured, yung iyong career stable, yung iyong negosyo buong buo, at talagang you're very very calm, collected, relaxed kasi kitang-kita mo na yung pinaghihirapan mo lumalabas. Nakikita mo, napapakinabangan mo. Kaya kung nag-iisip ka ngayon sa nakukuha pambayad ng ganto, pambayad doon, panggastos dito, meron kang makukuha, meron kang madudukot, meron kang ipon or talagang maitatabi dyan para magamit mo sa lahat ng needs mo. Hinding-hindi ka mawawalan. Okay? Queen of Pentacles, the Two of Cups. Okay? Here, sabi ng yung spirit guides, meron kang business partner sa ginagawa mong ito. Meron kang katuwang, meron kang kasanggang dikit na makatulong sa'yo para asikasuhin to or pangalagaan. Either sabi ko nga business partner or talagang karelasyon mo. Baka tulungan kayo sa isang bagong negosyo. Halimbawa, balak yung magtayo ng paresan, mga ganyan. O kaya sa trabaho, meron kang talagang kasundo na co-worker na kayo yung nag-aasahan dalawa. Tulungan kayo forever dito sa bagay na ito. At meron kang inaasahan na tao na alam mong ano man mangyari, gagabayan ka niya para magawa iyan. Meron din po sa inyo pipirma ng bagong kontrata. Merong negotiation or agreement na talagang buong buo at pabor sa iyo yun na pag-usapan. No? So, kung ano man tong balak mong alagaan at palaguin soon, kailangan talaga ng kaagapay at kailangan harmonious relationship sa mga tao sa paligid. With good communication, with patas na trato, at patas na reward or compensation, ika nga. Narinig ko rin dito na kung kailangan mong makipag-negotiate sa kontrata mo, gawin mo. Kung kailangan mong magkonsulta, kung ready ka ba for promotion, gawin mo. And be communicative. Makipag-usap ka, makipaghuntahan ka para makuha mo talaga yung para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang the devil card. Sabi dito ang challenge sa'yo, yung mga temptasyon sa paligid. Yung mga nagpapalihis sa'yo sa mga dapat mong pag-focusan. Halimbawa, gimmick-gimmick, bisyo, alak, inom, sobra-sobrang paggastos. Malaking harang din yan. Na imbes na malagak mo sa mga budget mong stricto ka dapat, ay napupunta sa mga pagbili na hindi naman kailangan, or overspending, or emotional buying. May mga ganyan din. Yung parang nagandahan ka lang or na-excite ka lang, binili mo agad 10 bag. Parang ganyan. Or nalungkot ka lang, bumili ka agad ng 10 alahas. Parang ganon. So make sure na you are disciplined this time. Hindi ka matetempt, hindi ka maaakit na gawin yung mga bagay na magpapalihis sa'yo sa ating mga diretsyong plano. Okay? Pinapayuhan ka rin na baguhin yung sobrang katamaran, sobrang panalait sa sarili, yung sobrang takot na baka baka masira ito. Minsan, ikaw mismo ang kumakadena sa iyong sarili para makaabante ka. So, panahon to for self-discovery, for self-improvement. And baguhin natin yung mga dapat baguhin nang sa ganon makalaya ka na sa mga kumukulong sa iyong bagay. Okay? Devil card, the Empress card. Sabi dito, unahin ang sarili. If you feel good, you will do good. If you feel okay, everything in your life will be okay. Kaya sabi dito, let's just focus on ourselves improvement. Okay? Sabi dito, kailangan din pahinga, tulog, no? Pahalagahan mo daw ang sarili mo. Huwag mong i-burn out or huwag mong hayaan na unti-unti kang madurog na mga maling bagay. Halimbawa, maling karelasyon, maling business partner, or maling paghawak ng pera, o maling paniniwala sa iyong sarili, mga ganyan. Kung ano yung mga mali na nagpa-stuck sa iyo for very long time, buwagin yan. And learn to love yourself, learn to appreciate who you are, and learn to trust na kung ano man ang gawin ko, kayang-kaya kong ipanalo. Okay? In your fortune, meron kang mystic healer, healing energy flows through you and to you. Sabi dito, kayang-kaya mong paghilumin ng iyong sarili sa mga bagay na kinakatakot mo dati. This is all about improving yourself. Inaalis mo na yung mga mali sa mo. Ay, kaya pala ako naantala. Ay, kaya pala ako stuck kasi ako din may kasalanan.
So, kung ano man yung mga dapat paghilumin, mga dapat baguhin, kayang-kaya mo yan. Okay? In your fortune, meron kang the Queen of Swords. Sabi ko nga sa inyo, someone is making a decision in your favor. Sa mga kwarto or opisina or sa mga lugar na wala ka doon, ramdam ko na someone is thinking highly of you. Talagang ipinaglalaban ka niya kung ano yung posisyon mo, kung ano yung kaya mo i-contribute, and this person will fight for you para ma-receive mo yung para sa'yo talaga. Ramdam ko dito na this person is your tulay. Siya ang susi mo para ma-receive mo yung gusto mo. And their decision will really prompt you to the next level ng gusto mo. Halimbawa, siya yung rason para ma-promote ka. Siya yung rason para makuha mo yung trabaho. Siya yung rason para makuha mo na yung nakabinbin na bayad or utang or payment or loan, di ba? So, merong desisyon na bababa na pabor para sa'yo. Okay? So, for other Libra naman dyan, narinig ko na this time, malinaw na sa'yo kung saan mo balak dalhin yung iyong kaperahan o iyong trabaho. Ngayon, mas nakakabuo ka na ng malinaw na direksyon. Ayaw mo na ng paligoy-ligoy, ayaw mo na ng paiba-iba, ayaw mo ng contractual ka, ayaw mo na hindi pare-pareho yung level ng trabaho, gusto mo na ng security, gusto mo na ng stability sa life mo. Kaya ngayon, hinahabol mo na yung para sa'yo and very open ka na for something new na maaring magpa-stabilize ng future mo. Iniiwanan mo na rin yung mga panggulo sa past at ayaw mo nang mauwi yung buhay mo sa mga nangyari dati. Ngayon, you are very accomplished, very career-driven, very gigil, at nakita ko dito, visionary ka. Alam mo kung ano yung mga pwedeng maghintay sa iyo sa future, kaya ready kang suungin yun. Congratulations. Queen of Swords, the Tower card. Yes, things are changing for the better. Kasi nga, klarong-klaro na sa iyo kung ano yung dapat harapin, kung ano yung dapat bitawan, kung ano yung dapat kong pahalagahan. Klaro sa iyo eh. At handa mong putulin, handa mong labanan kung sino man ang haharang sa iyo. Very empowered ka. At dahil doon, magabago ang kapalaran sa pera at career. Nakita ko dito, speak up. Magsalita ka kung kailangan mong sabihin to tungkol sa trabaho, sabihin to tungkol sa pera mo. Sabi mo halimbawa, gusto ko nang magtipid, gusto ko nang mag-ipon. So parang you will speak up to your family na parang, huy, mag-ipon tayo. Huy, bawal na yan. Magastos yan. Huy, magtabi na tayo. So your voice now matters. No? Kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung action mo, mahalaga na magpapabago sa current pera and career mo. Congratulations. You are very emboldened and empowered to begin something. Congratulations. In your divine messages, meron kang a fiery climax approaches. Sabi ko nga sa inyo, pa-ending na 8, 9, imbes sa sumuko, imbes sa bumitaw, bigla-bigla, boom, ibibigay sa'yo yung napakaswerteng biyaya. Unexpected ito, hindi mo ito aasahan. And this fiery climax will tell you, wow, worth it lahat ng pinaghirapan ko doon. Nakuha ko din, nakamit ko din, ma-receive mo din yung bagay na deserve mong makuha this time. In your divine messages, meron kang the world card. World card here, pinapayuhan ka na kung ano yung mga dapat kompletuhin mo. Huwag ka kaagad liliban or lilipat sa ibang bagay without closing or completing yung cycle na yun. Okay? Kung ano yung mga dapat tapusin para walang aberya, para walang hahabol sa'yo in the long run. Pinapayuhan ka rin dito to really go out of your comfort zone. Malawak ang mundo. Marami ka pang pwedeng gawin, marami ka pang pwedeng ma-achieve. And sabi dito, hardship is just part of your cycle. Kaya kailangan mong daanan yan. Huwag katakutan, huwag kang ma-intimidate, complete the cycle, you will reach your success. Okay? World card, the Six of Swords. Yes, pag nasara mo na yan, pag nakompleto mo na yan, diyan ka talaga tunay na makakaabante at lalarga. Sabi dito, once everything is complete, that is your sign moving forward na tayo. Congratulations. Meron din po sa inyo babiyahe, baka lilipat ka ng bansa, lilipat ka ng kumpanya, o lilipat ka ng bahay, no? Because sabi mo, sarado na tong past na to, ready na ako para sa mga bagong bagay. So ramdam ko sa inyo, many of you, balak magsimula ulit or maghanap ng bagong hangin, bagong environment, and ready kang suungin yon.
Congratulations. Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Marami kang takot, marami kang pangamba, pero sabi dito, lagi mo isipin, kaya ko yan. You have career. Meron pong magandang mangyayari sa career mo this time. Be excited and be hopeful that it will be in your favor. You also have flag, do not be tempted to lower standards. Sabi dito, wag mong hayaang maliitin ka or nasa a lesser part ka ng conversation or ng negotiation. Kailangan patas. Kailangan tama. Kailangan equal. No? So, wag mong hayaang babaan ng standard mo para lang ma-please sila. No. Fight for your fair share. Fight for your fair rights. Okay? Another message, V, for victory in some endeavor. Meron ka daw panalo at tagumpay sa maraming bagay sa buhay mo. Congratulations. Ang outcome ni Libra, for pera and career, the Queen of Wands. Sabi dito, you're gonna be very, very happy sa mga gagawin mong bago. I'm seeing you here, sitting in your throne, enjoying the company of other people, whether talagang solid na, stable na yung negosyo na yan, at napaka taas ng kumpiyansa mo because nagawa mo, naabot mo, naniwala ka sa iyong sarili, and very uhaw ka ngayon eh. Uhaw ka for more, uhaw ka for success, uhaw ka for stability, and you will do everything in your power to make that happen. Congratulations. Queen of Wands, the Queen of Wands. Sabi niya, stay focused, stay confident, stay loving your life, mag-enjoy ka lang, and think positive. Kapag nakakita ka ng sunflower today, that is your sign na this is for you. Sabi niya, be confident in yourself, huwag maliitin ang sarili, matutong humarap sa iba't ibang tao, and chin up, taas noo, okay? And believe in yourself, magagawa mo yan, okay? So, Libra, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Temperance card, the Knight of Pentacles, and the Five of Pentacles. At the bottom, meron kang the Nine of Swords. Pinoproblema mo na yung isang bagay dahil ang tagal-tagal or parang walang nangyayari. You feel so isolated, you feel so abandoned, parang patong-patong yung problema at hindi mo alam kung anong gagawin mo sa question mo na yan. Gusto mo nang makuha, gusto mo nang umandar, gusto mo nang mangyari, pero your spirit guides are telling you, you need to fight. You need to show them your strength. Huwag mong bigyan ng buhay yung weaknesses mo. Kasi meron ka magagawa para makalagpas ka sa struggles na yan. Meron ka magagawa para lagpasan yung problemang ito. Sabi, magplano ka. No? Kailangan dito gumagalaw ka. Hindi pwedeng nakatangin ka lang dyan at hinihintay mo na may mag-save sa'yo or merong magbigay ng solusyon sa'yo. You need to speak up. You need to stand up and walk. Move. Ituloy mo yung plano mo, pero dahan-dahan lang. Ito yung panahon na wag ka magmamadali. Kasi kapag nagmamadali ka, dyan ka lalong dadami ang problema. Here, sabi, daanan mo daw yung proseso. Maging pasensyoso ka, maging matyaga ka. Walang puwang dito yung niraratrat mo yung problema or gusto mo agad makuha instant. No. Divine timing is coming here. At pinapayuhan ka na maghintay sa tamang oras na maipaglalaban mo ito at makukuha mo ito. Ngayon, continue working on it. Ipaglaban mo yan, ilakad mo yan, itulay mo yan. And solusyonan mo yung kada problema. Meron ka magagawa para solusyonan yan. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya or hindi mo kaya ng solo. Maaring humingi ka ng tulong sa ibang tao, pero kung walang tulong na dumating, you can do it on your own. And just be patient. It will happen. Ngayon, while we're talking, the answer is no. No? Hindi pa ngayon. Hinahanda pa. So, may right timing para dyan. Next time, balik ka dito, tanungin mo ulit, baka yun na yung right timing for you. Pero ngayon, hindi pa. Marami ka pang dapat pagdaanan na proseso at ilaban mo yan. Huwag kang panghinaan because you can reach this. Pero for now, it's not the right time. Okay? So, Libra, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May, Pera, and Career. 10 kayo nakaresonate. Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.